Nilabas na po ng SMC ang pinakabagong plano nila. Ang mga player na babanggitin natin ngayon ang siyang kailangan pala ng tatlong SMC teams. Pag-uusapan natin ang tatlong mag-sister teams na to at kung ano-ano ang kukunin lang addition na mangyayari na kaagad pagkatapos ng PBA Finals na to. Ngunit bago natin ipagpatuloy, kung nais yung suportahan ng aking channel, just click subscribe and share at pagpasensyahan nyo na rin ang aking boses ha. Bago ang lahat, credit ko nga pala muna si Sir Snow Badwa. Sa kanya po galing ang information na to. Huwag na natin patagalin pa at sisimulan agad natin sa team na pinakaunang nalaglag sa playoffs, ang Magnolia. Ayon kay Snow Badwa, ang kailangan pala ng Magnolia ay big man at isang wingman. Bakit di natin hanapan? Base sa request ng Magnolia, isang big man daw. Wala naman sinabi kung dapat shooter din or bata or ano. Pinakamalapit ko dito ay si Sistan. Medyo madali lang to kasi kung big man lang na normal, para sa akin abay pitasin na nila si Sistan. Kahit medyo hirap sa 3-point line, pero pagdating sa defense at perimeters, okay na itong si Sistan. At sa lahat ng sister teams, mukhang itong Magnolia naman ang may kailangan na malubha kay Sistan. Tapos si Sistan, subok na ng panahon yan. Mataas na rin ang kalidad pagdating sa experience at di hama kumpara kay James Laput, mas mataas ang kalibre ni Sistan. Sinasabi ko na nga ba na hindi naman magtatagal si Sistan sa terra firma. Sa tangkad niyang yan at kailangan nila ng legit na big man, tiyak ako 90% sa Magnolia na magre-retiro si Sistan. Tsaka yung experience niya, mas makakapagpapush sa Mags para makabalik sa posisyon. Ang sunod na hinanap ay isang wingman. Kung literal na average type wingman lang, abay pwede na si Jeron Teng dyan. Satisfying naman si Teng. Kahit hindi masyadong consistent, pero bigyan mo lang yan ng playing time, pasok yan sa kanila. Maayos din siya defensively. Kung medyo pinalevel up na wing, pwede si Von Pesumal. Si Pesumal na mas shooter kumpara kay Jeron Teng. At gaya ni Teng, playing time lang naman ang kulang niya at kapag nabigyan, babalik yan sa kanyang old form na may good shooting. Tapos nilinaw din pala ng Magnolia na hindi na nila ititrade si Rafi Rives. Si Rives kasi daw, oldies but goodies. Ikikip daw nila ito hanggang sa magretiro. Pangalawang team syempre ang San Miguel. Itong San Miguel, medyo maarte ang gusto nilang big man shooter. So para na rin lang sinabi na kukunin na nila si Arvin Tolentino. Si Arvin galing Ginebra yan, susubok na rin ang panahon. Isa siya sa mga halimbawa na kapag nabigyan lang ng tiwala at playing time, instant ambag agad ang dala niya. Yung alam mo na kapag narinig mo ang pangalan niya, hindi ka talaga ipapahiya. Remember yung 51 points niya last time. Grabe si Arvin kapag pumutok, tsaka good choice din ng Northport na paikutin sa kanya ang system. Pero para sa akin, bad move itong paglipat ni Arvin sa SMB kasi mababawasan ang playing time niya at ang mangyayari, balik sa dating buhay si Arvin, hindi na masyadong ginagamit kaya na-i-trade. Nakakahalata yung clue nila tapos ang sunod pa nilang demand, isang shooter at high-scoring wingman. Sino pa ba yan? William Navarro. Si Will ang tanging iniingatan sa kanya, ang kanyang ACL. Halos pinaupo siya ng isang season. Pero ngayon healthy William ang nakikita natin kaya hot pa masyadong SMB sa kanya. Iba gumalaw si Will. Simpleng-simple. Medyo pang old school yet effective. Kung sa bagay naman siya sa SMB kasi hindi siya masyadong mabubugbog. Yun nga lang, nababawasan na rin ang kanyang kumpiyansa. Anyway, maganda pang backcourt duo itong dalawa. Parehong shooter talaga. Tapos kapag kinuha yan ng SMB, tiyak ako, Northport na naman ang kawawa nito. Tapos lalala lang sitwasyon nila. Panghuli, ang Ginebra. Gagawin daw ng lahat ng Ginebra para lang makuha si Troy. Ibibigay daw nila ang buwan at kalangitan para lang maakit si Troy. Tapos makuha man nila yan o hindi, kailangan pa nila ng isa pang big man para magiging kompleto ng lineup nila. Alam nyo, sa nilalaro ngayon ng Ginebra, big man na lang talagang kulang sa kanila. Nakikita ko sa kanila na sinasagad talaga ang lineup para maging sustainable kahit dumaan man ng ilang seasons. Maganda din kasi yung hindi pa iba-iba para wala nang maraming adjustment. Magandang addition si Troy sa kanila. Ang last choice ng Ginebra kapag hindi nila nakuha si Troy, si Muwala Tautua. Recently, napansin ko nga na hindi masyadong ginagamit ng SMB si Mo. Kapag ito nailipat ng Ginebra, good move din yan. Sinayang lang ng SMB si Mo So sa mga quiz, ito po yung proposal ng SMC teams as per reports. Pero pwede pa naman po magbago. Maaari nyo ba i-comment sa ibaba kung sino-sinong players ang gusto nyo mapunta sa ilang SMC teams?